Sa unang episode ay nakilala natin ang ating main character na si Rick Gladialatol. Isang F-rank adventurer na nagsanay ng 2 taon sa kabundukan upang lumakas. Kung hindi mo ito napanood ay bumisita ka lamang sa ating channel. Sinubukan ni Rick na kumuha ng exam upang maging ganap na siyang E-rank na adventurer, 32 years old na siya kaya tinuwanan siya at minaliit ng kanyang mga kasabayan sa exam. Hindi nila alam na kahit matanda na pala ito ay kasing lakas na ito ng isang S-rank type na adventurer. Sa susunod na eksena ay kakaharapin ni Rick ang isang A-rank type na adventurer na nagngangalang Raster na nanghamak at nang maliit ng husto sa kanya. Sa pagsisimula ng 3 kabanata ay patuloy pa rin ang pagpapahirap ni Raster sa mga aplikante sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakaiba niyang mga mahika. Sa kabilang banda ay may isang lalaki doon na nagngangalang Adolf ang nanonood sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa 4 fundamental faculties. Ito ay ang physical strength, body control, magic reserves at magic control. Siya ay may kakayahan na tingnan kung ano ang 4 fundamental faculty score ng bawat tao sa pamamagitan ng kanyang mga daliri at mga mata. Tiningnan niya ang score ng sumunod na examinee. Tapos nun ay sinunod niyang tingnan ang score ni Raster. Napamangha siya dahil sa ganda ng score nito. Biglang sumakit ang kanyang mata dahil sa kanyang nakita. Matapos nun ay tumingin siya sa paligid at mula sa di kalayuan ay natanaw niya si Rick. Na-curious siya kay Rick dahil sa matanda na ito kaya't sinubukan niya ring tingnan ang score nito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil sa taas ng score nito. Matapos nun ay naglupusay siya sa sakit ng kanyang mga mata dahil sa kanyang mga nakita. Sa sumunod na eksena ay naglalakad si Ryanet nang bigla siyang tawagin ng babaeng receptionist na si Alisa. Nagpakilala ito kay Ryanet at sinabi na siya ay dating katrabaho ni Rick. Nagpakilala rin si Ryanet at sinabi na isa siya sa mga kasama ni Rick sa kanilang party o grupo. Biglang tinawag ni Alice Ret si Ryanet upang tabihan sila sa kanilang pwesto. Tinanong ni Ryanet si Alisa kung gusto ba nitong tumabi sa kanila. Sumangayon naman si Alisa sa alok ni Ryanet. Nang makalapit na silang dalawa ay nagulat si Alisa nang makita niya ang orc na si Brotston Ash Orc. Itinanong ni Eldwarf kay Ryanet kung sino ang kasama nito. Sinabi nito na dati siyang katrabaho ni Rick. Nagpakilala naman sa kanila si Alisa. Nagulat si Eldwarf dahil sa malalaking melon ni Alisa kaya't inaya niya ito na tumabi sa kanya. Hindi ito pinahintulutan ni Ryanet kaya't tinulak niya si Alisa papalayo kay Eldwarf. At dumating na nga ang hinihintay nila. Pumasok na sa duel arena si Rick upang kaharapin ang mayabang na si Raster. Itinanong ni Ash Orc kung ano ang status ni Rick. Sinabi ni Ryanet na hindi mahihirapan si Rick at madali lang nitong malalagpasan ang exam. Sumagot si Alisa at sinabi na ang kaharap ni Rick ngayon ay isang A-rank na adventurer. Sinabi ni Ash Orc na huwag siyang mag-alala dahil hindi yun magiging problema para kay Rick. Dumating din sa duel arena ang 2 kapatid ni Raster upang suportahan ang kanilang kuya. Bago magsimula ang dalawa ay binati ni Raster si Rick dahil nagawa nitong makatakas sa kamay ng kanilang mga gwardya. Sunod nun ay tinanong ni Rick kung bakit pinili ni Raster na maging isang adventurer. Nagulat si Raster sa kanyang tanong. Sinabi nito na kaya pinili niyang maging isang adventurer ay dahil iyon ang kanyang talento. Na kahit sa mga simpleng training lang ay mabilis na siyang lumalakas. Sinabi rin niya na balak na rin niyang mag-quit dahil nababagot na rin siya sa mga nangyayari. Dahil sa kanyang mga narinig ay sinabi ni Rick na hindi niya hahayaan na mawala ng isang senior na adventurer kaya't bibigyan niya ito ng magandang laban. Natawa na lang si Raster sa mga sinabi ni Rick kaya't sinimulan na niyang maglabas ng mahika. Gumamit siya ng level 1 nature composed magic at tinawag niya itong ice shot. Hindi natinag si Rick sa ginawa ni Raster at nakatayo lang ito ng tuwid. Tinanong ni Raster kung nanginginig na ba ito sa takot kaya't hindi ito nakagalaw. Hindi nagsalita si Rick. Nanatili lang siyang kalmado at inalala ang advice na sinabi sa kanya ni Ryanet. Sinabi sa kanya nito na sa unang minuto ng kanilang laban ay maging kalmado lang ito at pag-aralang mabuti ang kakayahan ng kanyang kaharap. Inamin ni Rick na kinakabahan siya ngunit malaki ang tiwala niya sa mga sinabi ni Ryanet. Muling umatake si Raster gamit ang level 3 composed magic at tinawag niya itong Fire Illuminate. Napagtanto ni Rick na malakas na ang sumunod na pag-atake kaya't sinanggan niya ito ng kanyang lakas. Nagulat si Alisa sa kanyang nakita at lubos na nag-alala kay Rick. Nakatayo pa rin si Rick sa kanyang kinatatayuan at nagtamo lamang ng kaunting galos. Sinabi ni Ash Orc kay Alisa na walang kabuluhan ang atake na yun kaya't ayos lamang kung ito ay tatama kay Rick. Nagulat si Alisa sa mga sinabi ni Ash Orc. Sunod nun ay tinanong ni Ash Orc kung alam ba ni Alisa ang 4 fundamental facilities.
Sumagot si Alisa ng oo at ipinaliwanag sa mga ito kung ano ang apat na yon. Sinabi ni Ashort na sa apat na yon ay kakaiba ang magic growth. Sinabi niya na sa murang edad pa lamang ay dapat nang ma-enhance ang ability na yun dahil mahirap na itong pataasin kapag tumanda na ang isang tao. Sa madaling salita kaya mababa ang mana power ni Rick ay dahil sa napakababa din ng magic growth nito. Dahil doon ay sinanay nila si Rick na palakasin ang tatlong natitira pang fundamental facilities nang sa gayon ay mapunan nito ang malaking kakulangan ng kanyang magic reserve. Pagtakbo habang may nakakabit na mabigat na bakal sa mga binti ang unang pinagawa niya rito. Sunod nun ay naglabas na ng fourth nature composed magic si Raster at tinawag niya itong Hurricane Cutter. Sa pangalawang pagkakataon ay sinanggal lang ito ni Rick. Sinabi ulit ni Ashort na siya ang nagsanay kay Rick upang lumakas ang physical strength nito. Si Eldworth naman ang naatasan para sa magic control. Sinabi niya na ayaw nitong nagtuturo ngunit pinagtiyagaan niya yon sa loob ng 2 taon. Kasama rin niya si Alice Rhett na nagturo ng mahika kay Rick at pagdating naman sa body control ay si Rheanet ang naatasan niya rito. Nagulat si Alisa nang marinig niya yun dahil buong akala niya ay isa lamang maid si Rheanet. Sinabi rin niya na pinagsikapang husto ni Rick lahat ng pinagawa nilang training dito kaya't maaari na rin itong ihanay sa kanila bilang isang S-rank. Muling nagulat si Alisa dahil sa mga sinabi ni Ashort. Sinabi ni Rheanet na hindi rin alam ni Rick na ganun na ang level ng kanyang lakas. Naglabas ulit ng mahika si Raster. Isang level 4 composed magic gamit naman ang isang malakas na kuryente. Hindi pa nakontento si Raster at sinunod-sunod na niya ang pag-atake kay Rick gamit ang iba't ibang malakas na mahika. Kampante na siya na natapos na niya ang laban ngunit laking gulat niya nang makita niyang nakatayo pa rin si Rick matapos ang kanyang pag-atake. Hindi rin makapaniwala ang dalawang magkapatid sa kanilang nakita. Dahil doon ay unti-unti nang nena si Raster. Sa sumunod niyang atake ay inipon niya ang mahika sa kanyang kamao at mabilis na sinugod si Rick. Sinangga ito ni Rick gamit rin ang kanyang kamao. Sa lakas ng suntok ni Rick ay biglang tumilapon si Raster. Hindi moari ni Raster kung paano yun nangyari. Dahil sa pangyayaring yun ay napagtanto ni Rick ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Rheanet. Napagtanto niya na umasa lang si Raster sa malakas na mahikang taglay niya ngunit hindi niya ito napino at napalakas ng husto. Malakas ang kanyang kapangyarihan ngunit palpak ang ilan sa mga ito. Dahil doon ay sinabi niya na wala siyang pag-asang matalo kung ganun lamang ang kanyang makakalaban. Sinabi ni Raster na maswerte lang si Rick sa pagsangga nito ng kanyang suntok kaya't naglabas ulit ito ng isang malakas na mahika. Nagcast siya ng isang malakas na apoy ngunit gamit lang ang isang kamay ni Rick ay biglang naglaho ang mahika nito. Muli niyang sinugod si Rick gamit ang flickering feet ngunit mabilis siyang nakita nito kaya't mabilis ring nakasuntok si Rick dahilan upang gumamit ulit si Raster ng magic na Iron Body. Napaatras na lang si Raster dahil doon. Sa punto na yun ay napagtanto na rin ni Raster na ang lakas ni Rick ay hindi katulad ng isang E-rank. Dahil doon ay naitanong niya rito kung paano ito nakasurvive sa 2 taong training gayong mahina lang ang magic growth nito. Nagulat si Rick sa itinanong ni Raster. Muli ay naalala na naman niya ang masasalimuot na training na naranasan niya sa kamay ng kanyang mga master. Itinanong ni Alisa kung hindi ba namatay si Rick sa mga training na yon. Sinabi ni Ashort na maraming beses namatay si Rick sa training ngunit muli niyang binubuhay ito. Nagulat ng husto si Alisa dahil sa kanyang narinig. Sinabi niya na gamit ang kanyang kapangyarihan ay kaya niyang bumuhay ng isang nilalang pagkatapos nitong mamatay. Ipinakita din ang iba pang mga training ni Rick kung saan ay namatay ito sa kamay ng kanyang mga master. Tumalon siya sa isang mataas na bangin. Nadaganan ng isang napakalaking bato at nabagsakan ng naglalakihang mga troso. Natawa na lang si Raster sa mga ikinwento sa kanya ni Rick. Sunod naman niyang itinanong ay kung ano ang pangarap nito sa buhay. Sinabi ni Rick na ang kanyang pangarap ay talunin ang pinakamalakas na halimaw sa buong mundo na si Kaiser Elsapit. Natawa ng malakas ang batang si Fried nang marinig niya yon. Maging si Raster ay napahiyaw sa kanyang mga sinabi. Nagulat din si Alisa dahil buong akala niya ay kwento lang ang tungkol sa halimaw na yon. Sumagot si Ashort at sinabi na iyon din ang pangarap ng kanilang grupo. Sinabi ni Raster na kwento lamang ang tungkol sa halimaw na yun at kahit sinong maliit na bata ay iyon din ang pinapangarap. Sinabi ni Rick na wala na siyang pakialam kung hindi ito naniniwala sa halimaw. Hindi na ito pinansin ni Raster at naghanda na lamang sa susunod niyang pag-atake. Naglabas siya ng isang level 7 composed magic at tinawag niya itong forest rope. Biglang lumabas mula sa lupa ang maraming ugat at kinapitin nito ang mga kamay at paa ni Rick. Hindi nakagalaw si Rick dahil doon. Hindi pa nakontento si Raster kaya't lumuhad siya at naglabas ulit siya ng isang magic. Sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng isang incantation.
Humingi siya ng lakas mula sa kalikasan at matapos nun ay lumitaw ang isang dambuhalang punong halimaw at pumasok siya sa loob nito. Ang magic na yun ay isang level 8 nature composed magic. Muling nagulat si Alisa dahil unang beses niyang makakita ng isang level 8 composed magic. Habang nasa loob ng halimaw ay sinabi ni Raster na iyon na ang katapusan ni Rick. Naglabas ng mahika si Rick na tinatawag na air shot. Tinuwanan lang siya ni Raster at sinabi na walang magagawa ang napakasimpleng magic na yun laban sa kanya. Itinanong ni Rick kung ilang beses nang sinubukan ni Raster ang paggamit ng mahika na yon. Sumagot ito at sinabi na mga ilang beses pa lamang ngunit na master na daw niya iyon. Nagsalita si Rick at seryosong sinabi na 100,000,000 beses niyang sinubukan ang paggamit ng airshot na yon. Hindi maisip ni Alisa kung paano yun nagawa ni Rick. Sumagot ulit si Ashork at sinabi na nagawa yun ni Rick dahil sa special space-time magic. Kahit si Raster ay hindi naniwala sa sinabi ni Rick at sinabi na tigilan na nito ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi na nakapaghintay si Raster at sinugod na niya si Rick gamit ang isang malakas na suntok mula sa halimaw. Hindi nagpatinag si Rick at buong lakas din niyang inihanda ang kanyang airshot sa paparating na suntok. Sinangga ni Rick ang suntok gamit ang level 1 composed magic na airshot. Buong akala ni Raster ay matatalo niya si Rick ngunit nagulat siya dahil unti-unti nang nawawasak ang kanyang mahika. Tuluyan nang nawasak ang higanteng halimaw at matapos nun ay tumilapon na rin si Raster sa labas ng duel arena habang nawala na rin ito ng malay. Hindi makapaniwala ang ibang examinee na nandoon dahil sa kanilang napanood. Hindi nila inakala na ang isang normal at matandang lalaki ay makakayang talunin ang examiner na si Raster. Matapos ang laban ay sinalubong si Rick ng kanyang mga kasama. Binati siya ng mga ito dahil sa magandang ipinakita nito sa laban. Maging si Alisa ay labis ang naging saya dahil sa pagkapanalo nito. Yumoko si Rick at nagpasalamat sa kanyang mga master. Sinabi ni Elford na wag na niyang gawin yun dahil nagiging awkward ang sitwasyon. Matapos nun ay dumating si Raster kasama ang kanyang dalawang kapatid. Kinausap siya ni Rick at nagbigay ng konting advice dito. Sinabi niya kay Raster na kailangan niyang pinuhin ang kanyang mga mahika nang mapakinabangan niya ito ng husto. Hindi ito pinansin ni Raster. Naglakad ito at biglang huminto. Sinabi nito kay Rick na sa susunod nitong promotion ay siya ulit ang magiging examiner niya. Sinabi rin nito na humanda siya dahil sa susunod nilang paghaharap ay siya na ang mananalo. Matapos nun ay umalis na rin si Raster. Naantig si Angelica sa mga sinabi ni Rick kaya't bago ito umalis ay yumoko ito bilang pasasalamat sa kanya. Hindi ito inasahan ni Rick. Matapos nun, kinahapunan ay in-announce na rin ang mga nakapasa sa second stage ng exam. Nakatayo lang si Rick habang hinihintay na tawagin ang kanyang examinee number habang busy naman sa pagkain ng kanyang mga kasama. Sinabi ni Rheanet na maging kalmado lang si Rick matapos niyang malagpasan ang ikalawang exam at dito na rin nagtapos ang episode 3 mga kapogi. Kita-kits ulit tayo sa susunod.